killings na naman, agrarian reform, ang daming lawsuit dates. Kanina pa ako nagbabasa pero parang wala naman akong naiintindihan. Ay, pagod na ako. Matutulog muna ako. Huh? Nasaan ako? Bakit ang dami ng palay? Nasa farm ba ako? Opo. Teka, pwede ko po bang malaman kung nasaan ako at kung anong taon na ngayon? Wala po bang karapatan sa lupa ang mga katutubo? Grabe, ganito pala kalupit noon. Wala talaga silang boses. Yung mga praile parang sila lang ang may karapatang magmay-ari. Pati mga katutubo, tinanggalan ng karapatan sa sariling lupa. Simula pa lang talo na agad ang mga magsasaka. Aray, sakit ng ulo ko. Teka, nasaan ako? Napadpad na naman ba ako sa ibang panahon? Maraming salamat po, Aling Rosa. May reforma na po ba sa lupa ngayon? Paano po ang mga karaniwang magsasaka? Nagbago na nga ang panahon pero yung sistema, pareho pa rin. May bagong batas pero para lang sa may pera at abogado. Ang mga ordinaryo magsasaka, naiiwan pa rin. Reforma ba talaga to? O sila lang yung nakikinabang? Ay, sakit talaga sa ulo mag-time travel. Ayun, may tao. Salamat naman, pwede ko siyang pagtanungan. Ginoo, nasaan po tayo? Huh? Baliw ba tong lalaki na to? Ano po ba nangyari sa reforma sa lupa?
Teka, nahilo ako. Okay. Oh, si Kajimi ba yun? Sir, parang makabago na po ang lahat. Ang linis at ang ayos ng taniman. Kayo po ba yung magsasakang naging miyembro ng Constitutional Commission? Pero ka, Jimmy, parang hanggang ngayon may mga magsasakang wala pa ring lupa. Parang hindi lang po kayo nagtanim ng palay kundi pati rin ng pag-asa. Grabe, ngayon ko lang nakita ang epekto ng mahabang laban. Hindi lang pala ito tungkol sa pagmamay-ari ng lupa, kundi sa karapatang mabuhay ng may dignidad. Si Kajimi, magsasaka man, naging simbolo ng pag-asa. Oh, nakabalik na ako. Kala ko talaga din ako makakabalik. Grabe, ang lalim pala ng ugat ng problema sa lupa. Noong panahon ng Kastila, parang wala talagang karapatan yung mga katutubo. Tapos nung Amerikano, may mga batas pero parang para lang sa may kaya. Sa martial law, may pangakong lupa pero ang daming hindi natupad. Carper, ang dami nang sinubukan pero hanggang ngayon, ang dami pa ring naiwan. Si Kajimi, simpleng magsasaka pero ang tapang. Hindi lang siya basta lumaban. Pinaglaban niya yung karapatan ng buong sektor. Grabe, hindi ko ma-imagine. Though hindi ako parte ng mundo nila, pero ngayon, mas naiintindihan ko na sila. Dati iniisip ko walang kwenta mga lessons sa history. Pero ngayon, na-realize ko, hindi pala biro ang mga pinagdaanan ng mga tao noon. Yung mga binabasa lang natin sa libro, buhay pala ng totoong tao. At dahil sa kanila, meron tayong karapatang tinatamasa ngayon. Kaya siguro, panahon na para hindi ko sayangin ang pag-aaral ko.